Nelson, parang gusto niya talagang pumunta sa lugar na yun eh. Bumalik pa eh. Opo. Opo. Una, tama ba yung sinabi mo na binawalan sila ng pulis sapagkat Bawal. napanganib yung lugar na yun. Opo. So, umalis nga. Opo. Tapos sabi mo, bumalik uli. So, ibig Bumalik sabihin, parang gusto niya pumunta talaga sa lugar na yun. Oho eh. Pangalawa, napansin ko, sabi na bagit mo kanina, bumalik yung driver para balikan siya, di ba? Opo. Kasi sabi ni, iwanan mo ko pero balikan mo rin ako. Oo nga, pero hindi ba niya hinintay na dapat tatawag? O, balikan mo na ako. Di ba dapat may... Ay, usually ganun mo eh. Hindi ba dapat tatawagan ka? O, balikan mo na ako rito. Nasaan ka na? Ang tagal-tagal mo naman. Ayun nga. Opo. So, bakit kagad bumalik yung driver nang wala pang pasabi? Mga isang oras daw po Isang ito. oras sa pagitan, nagpakarga daw siya ng gas eh, di ba? Yun ang mayroon pang storya Oo ganun. nga, pero di ba karaniwan, hihintayin mo yung... Tawag ng boss mo. Kasi iwanan mo na muna ako dito. Opo. Di ba pang karaniwan? Oh, te-text na lang kita. Tatawagan kita. Wala bang ganun? Wala po. Walang ganon, Sen, ano? Well, ayaw naman ho nating magbigay ng mas malalim pang komento sa bagay nito. Una, ay ginagalang natin, nirespeto ang pangyayari po dito kay Jose Cabral. At maaari ay pag doon, nananangis yung pamilya nila. Ano ha? O kung sa bagay ito. Pero siyempre, yun nga po ang ating sinasabi, maraming katanungan sa isipan ng ating mga kabayan, Sen, sa pangyayari ito. No? At hindi naman Palagay natin ko, maalis yan. kasi ang mga katanungan na yan ay patuloy pang dadami siguro. Opo. Dahil alam naman natin, si Yusek Cabral ay dating nagsilbi sa DPWH. Opo. At alam din natin, very sensitive yung kanyang posisyon. Lahat ay mag-agree sa katotohanan na yung kanyang posisyon na yon ay masyadong maraming naglalaman yun ng maraming impormasyon tungkol sa kung paano inilalatag ang mga proyekto ng ating pamahalaan. Kasi DPWH ito, Jen, Nelson. Opo, Yusek for planning po siya. Oho. At hanggang sa maaalala ko, mula nung ako ay naging chairman ng Blue Ribbon Committee, ay talagang halos umiikot sa kanyang opisina yung mga unang katanungan dyan. Opo. Lalo na yung mga proponents ng projects, kung paano nilalatag yung mga tinatawag na, kung paano pinalalaki yung mga pondo, kung paano binabahagi. Talagang yung opisina niya ang nakatutok dyan. Oho, tama. At maliban pa dun sa tinatawag nating mga applications. Siya yung umahawak kasi niyang mga applications. Ganun ho ba? Oho. So siya yung nakakaalam kung ano yung mga coordinates Yun. ng mga project. Oho. Kung talagang gugustuhin niya na sabihin kung nasaan Oho. ang mga coordinates ng lahat ng projects, lalong-lalo na yung pinag-uusapan noon na flood control, siya talaga ang bukod na opisinang nakakaalam ng lahat ng mga sensitibong impormasyon. Nasa opisina po niya yun, no? Ngayon, dahil nga sa kahalagahan ng opisina niya, nung kasagsagan na nagtatanungan tungkol dyan, ay nagbitiw nga siya. Oho. At mula doon ay wala namang masyadong ginawa na yung Blue Ribbon Committee. At marami nga nagtataka, ba't ganon? Oho. Oho. Gayong siya yung pinakamaraming nalalaman dyan, parang wala lang. Oho. Pagkatapos, maraming nagsasabi na nakakuha ng mga impormasyon na maaaring makapagbigay ng kung ano-anong related na Oho. mga ibang tatalakayin at maaaring ma-involve yung maraming tao. Kaya siguro ngayon, kung mo nangyari yan, talagang aasahan mo na babangon ng mas maraming tanong. Opo, marami talagang tanong. Mas maraming tanong ngayon kaysa kasagutan. Oho. Nakakalungkot yung nangyari dyan. Ako, unang-una, dahil kakilala ko naman siya, sa trabaho ko sa Congress noon sa mababang kapulungan hanggang sa maging senador ako, may pagkakataon talaga na nagkakausap sa mga hearing. Opo. Kaya kilala ko naman siya ng personal. Ayun. Oh. Kaya hanggang sa ako'y maging Blue Ribbon Committee, nasama nga siya sa unang mga pagtatanong
Dahil nga sa sensitibong pwesto niya sa DPWH. Oho. Opo. O ngayon, nangyari nga ito, inaasahan natin na marami talaga yung magdududa Tama. sa nangyari sa kanya. At lalo pa nga naalala ko, di ba dapat nakatakda siyang humarap sa ICI, Sa di ba? ICI noong December 15. Tapos hindi rin siya pumunta, no? Kasi nakarating. Oo. Wala rin pasabi kung pupunta o hindi. Kung maalala ninyo yung dalawa, naging guest natin. Si Kong Lian Libiste po. Si Kong Lian, anak ng aking kumare. Opo. At mula sa kanya, nagsabi siya rito, at dito niya unang inilahad Yes. na meron siyang nakuwang mga sensitibong impormasyon na binigay mismo ng opisina ni Secretary Yusek Cabral, bago pa nangyari Opo. itong pinag-uusapan natin. Opo. At nung hinahanap nga rin yung computer, hindi na makita yung computer. Oo. May ganun Ngayon, sinasabi mo kanina na may binanggit ang ombudsman na anong sabi niya? Yung mga gadgets Pinapasecure. ay secure. Oho. Yung Cellphone. text. Yan. Kasi sa forensic investigation, baka, ano bang tanong? Kasi kung may katagpo ba siya doon, siya lang ba ang kusa na tumambay doon? Bakit, ang tanong bakit 2 beses pa siyang bumalik doon sa nabanggit na lugar? Di, bakit ang ombudsman ang nagsabi noon? Siguro, ang ombudsman na nakunan ng reaksyon, diba dapat pulis? Oo nga, no? Dapat kasi, siguro, yung mga investigador. Opo, yung mga pulis. Kasi kung hahanap ka ng lead, halimbawa, pero ipaalam niya sa mga, mga partido ni Yusek Cabral. Opo. Sa tingin ko, hindi yung ombudsman ang nagpapanukala ng ganun, kundi yung mismong mga investigador na nagsisimula para malaman ang mga katotohanan sa pangyayaring ito. Bagay, Diba? malamang SOP naman sa mga pulis. Siguro nakunan lang ng reaksyon ng reporter si Ombudsman Rimulya. Ano ha? Pero doon sa punto lang, aspetong legal lang, may epekto ba ito sa kaso, sa kontrobersyal ngayong ating kinakaharap? Kung legal aspect lang po, walang kasi ang tanong nila ngayon, di ba, ano magiging epekto nito sa iskandalo ng flood control? Ang magiging maraming epekto sa tingin ko kasi nga yung sa dami ng mga impormasyon na dapat sana'y nailahad niya o naikwento niya, maaring yung iba ngayon ay hindi na makikita. Ayun. Di ba? Opo. Maaring tamaan naman ng mga impormasyon na yan ay medyo nagsasaya siguro. Ayun. Oho. Kaya kung tatanungin mo kung anong magiging epekto niyan, merong nalulungkot talaga, merong nagsasaya. May lihim pa na, tama kayo, Kasi sir, no? Opo. yung mga dapat na maibahagi, alang-alang dun sa ikalilinaw ng sino ba talaga ang nagpasimuno niyan, kagaya ng binabanggit natin dito. Opo. Palagi nating binabanggit. Sana sa lalong madaling panahon, makita natin kung sino yung mga masterminds, hindi ba? Opo. Ngayon, isa sa epekto, baka mahirapan kung paano may tuturo lahat yun, di ba? Aha. Dahil sa pagkawala Kung ninyo sa tatanungin Cabral. mo ako, kasi simpleng-simple lang naman, mas maganda, maraming magkukwento, maraming mapagkukunan ng impormasyon, Opo. pero sa nangyaring ito, maaring mapigilan yung iba. Pero sa kasaysayan naman, kung minsan, meron tinatawag na yung twist of fate. Opo. Sa ibang pagkakataon, bigla na lang lilitaw naman yung mga ibang... kasi mag-iiwan naman ng bakas lahat Tsak po yun. Di ba? Oho. Hindi naman isang tao lang siguro nakakaalam sa kanyang opisina. Mga ganun. Well, anyway, ako naniniwala naman sa makabagong kaparaanan ng investigasyon ngayon sa part ng Baguio PNP ng Cordillera. Tsak, magkakaroon ng malalimang investigasyon siguro, Sen. Ano talaga naging dahilan ng naging kamatayan itong si Yusek Cabral? Hindi lamang yung kamatayan niya mismo, kung hindi yung epekto ng pagkawala Ayan, niya. opo, Kasi nga, nawala siya habang hindi pa ganap na natutukoy ang lahat ng dapat matukoy. Oho. Habang naglalaro pa sa isip ng mga mamamayan natin, saan na ba patungo yung mga investigasyon na yan? Ayan, Bakit opo. nangyari itong ganito? Oho. Di ba? Oho. Pero patataka ko na doon sa mga tama ba yung video footages? Bakit binalot siya ng plastic?
parang ano yun? Yung parang foil? foil na ano, hindi ko alam eh. Di ba? Hindi- Ano kayang nangyari doon, no? Ipakita mo nga direct. Ayan, yan, no? Bakit siya kaya binalot ng foil, ano? Paano nyo naman alam na foil Ayun yan? po, yung Ako, isa, no? Yung ako parang- hindi ko alam kung ano yan. Parang Baka yan naman talaga yung ginagawa SOP? ngayon eh. Para, isabi, para i-preserve po yung bangkay. Parang hindi naman... Well, parang ngayon lang ako nakakita ng gano'n. No? Na-accident, bumagsak eh. Yung body bag, ano? Oo, yung... Ano ba, body bag lang ba yun o... Ayun, no? Kasi parang binilot siya, no? Di ba? O body bag ba yung ginamit sa kanya? Well, anyway, no, nagtaka lang ako doon sa nakita nating yung paraan. Ay, nako. Ang sabi oh, naman ni Kong Lian Lebiste Oo. tungkol dito sa pagkamatay ni Yuse Cabral, ang sabi niya sa kanyang Facebook account, yung una niyang post ay may listahan sa computer ni Yumaong Yuse Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. Okay. May iilang may kopya nito. Kung lumabas lang ito, tapos na ang mga investigasyon. At sinundan niya after 7 hours, ang files ni Yuse Cabral ay inaprubahan ng DPWH na ibigay sa akin noong September 4. Ipinakita ko ito sa ICI noong November 18 at 19 at sa Ombudsman noong November 26. May kopya rin ang DPWH nito. Pero mukhang sabi ng ICI, wala silang kopya nito eh, no? Nakita lang nila. Kaya nga raw humingi siya ng kopya kay Oo. Ano binabanggit mo, Nelson, na si mismong si Kong Lian ang nagbigay ng mga sinasabi mong pangalan ng proponents? Yung galing Yung nakuha doon po sa computer. Oo nga. Dahil nakakuha si Kong Lian ng kopya noon, Opo. ibinigay niya sa ICI. Hindi po, ipinakita lang. Pinakita. Nung humarap siya doon, ipinakita At niya. nanghingi nga raw ng kopya. Kasi wala doon silang kopya pala noon. Noon pinakita niya, meron ba kayong kopya nito? Nagtataka nga sila, walang kopya. Oo. Pero binigyan sila ng kopya. Binigyan daw po, doon natin na-interview dito, Sen, binanggit niya, nagbigay siya ng kopya doon sa ICI. Yun po yung sabi ni Total, Kong Lian. tinitindigan naman ni Kong Lian. Ibig sabihin talaga, binigyan ng kopya ang ICI. Oh, yes. Sa mga po. tweet, Oo. alam ng ICI kung ano yung nilalaman ng computer. Well, Dahil nabigyan na sila ng kopya. maaaring ganun daw po. At nabigyan din ng DPWH. May kopya, May kopya na rin po ang DPWH Yung doon. original na copy, nasa kanila pa. May mga lumalabas lang angulo doon sa computer daw. May mga typo error. Kaya, mahiwagang computer. Kaya nga Kaya nung lang, mga- ang magiging problema kasi dyan, alam mo, kung pinag-uusapan natin ay usaping legal, Opo. sino magpapatunay niyan? Authenticate, ano? Yung authentication kasi ay bahagi ng pagbibigay ng probity sa isang nakakalap na ebidensya. Yes po. Oo. Kaya nga, pagka ikaw ay may-ari ng ganong kasulatan o anumang klaseng ebidensya, lalo na kung documentary evidence, Opo. authentication ang pinag-uusapan eh. Karaniwan, maaaring ang isang dokumento may pirma ka, so ipipresenta ka sa harap ng korte at tatanungin ka, ikaw ba ang gumawa nito? Ayun. Oo. Ikaw ba naglahad dito? Ganon. Opo. Meron kang pirma nakalagay rito, pirma mo ba ito? Yun ang authentication eh. Opo. Ngayon, kung halimbawa, listahan lang ang nakita, ngayong wala na si Yuse Cabral, sino mag-authenticate ngayon na siya nga ang may-ari nung nakasulat doon sa computer? Oo. Kasi kahit na laptop niya yun, maaaring sasabihin lang ng iba, oy, naglagay lang kayo dyan. In-insert nyo lang yan dyan, Oo. ng mga files na yan. Ano? So, ang pinag-uusapan natin dyan, yung technical issue ng authentication, doon medyo magkakaroon ng problema dyan. So, yun pala yun. Ano? Sa akin lang, opinion ko lang ito. Maring nagkamali ako, pero sa experience ko bilang isang abogado, Jen, Opo. yan ang medyo problematic. Yung area na yun. Opo. Maliban na lang siguro kung may mga personal secretary siya, Nelson, ano? May magsasabing... Yan ay talagang Kami po ang nag-save niyan, kami ang gumawa niyan. Yung sinasabi nating pwede rin naman patunayan yung mga digital traces sa liban. Ayan, isa po yan. Oh. Kaya naman, hindi mo na mabubura yan eh. Opo. Di ba, pangkaraniwan, pagka meron kang communication galing sa cellphone mo, ano, Ayan. ayan naman, pwedeng sabihin ng korte na kahit di mo patunayan yan
we can take judicial cognizance na by technology talagang galing sa iyo yan. Di ba? Ayun.